What's up ulit mga vlogger at mga kapatid at mga kaibigan? Muli ako dito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla at lubos po ako nagpupulit. Papasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito tayo po ay muli nagkakasama-sama upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Muli ako po itong inyong lingkod sa ka-vlogger Brother Joel Padilla at ating pong pag-aaralan ngayon ang salita ng Diyos na kung saan punong-puno po ito ng aral sa bawat isa sa atin. Subalit bago po tayo magpatuloy, ay iniyahan ko muna ang bawat isa sa atin na tayo po muna yumuko para po sa isang panalangin. Tayo po manalangin. Nakila po namin Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga oras na ito na kami muli niyong sasamahan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Bigyan niyo po ang katalinuhan, pagkaunawa, at umaasa kami na maging pagpapala ito sabat sa amin mula sa makikinig at manonood. At ako magbabahagi, pangunahan niyo po ako sa pamamagitan ng pamatnubay ng Banal na Espiritu. Muli, pagpatawad ko sana nagawa, ito pong aming hiling. Sa pangalan ng Jesus, siya amin pong tagapagligtas. Amen. Ayan, magandang araw po mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po magpapatuloy na. Hindi na po tayo, sabi nga ay, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Diretso na po tayo sa ating pong pag-aaralan sa mga oras na ito. Buksan po ninyo ang inyong banal na kasulatan, which is ito po yung Biblia, na kung saan matatagpuan sa aklat po ng Gawa chapter 16, verse 13 hanggang 35. Pero ang babasahin natin ngayon ay magsisimula po tayo sa verse 19 hanggang 35. So yun po yung ating pag-aaralan. Kasi yung ating pag-aaralan, ito po yung karanasan ni Pablo at ni Silas na kung saan ano bang koneksyon nito sa ating pamumuhay sa mga oras na ito. Okay po? So, ayon po sa ating pag-aaralan, ulitin ko po Acts chapter 16, verse 13 hanggang verse 35. Kung ating titingnan po ang background po nito, ito po ay sa lugar ng Pilipos na kung saan isang bayan ng Macedonia, na ito po yung nasasakupan ng Roma. Unang purok po ito ng Roma, mga kapatid at mga vlogger at mga kaibigan. Na kung saan ito'y araw ng Sabat at itong si Pablo at si Silas dahil sa pagsusumikap nila ng pangangaral, ano pat nakarating sila dito sa lugar po ng Pilipos. At doon sila nagbahagi ng salita ng Panginoon at marami pong tumanggap. At isa na po dito ang nagngangalang Lydia. Ayan. Sa pangangaral nila, marami ang tumanggap at natuwa. At habang sa kanilang pangaral, sinusurkyat ko lang mga ka-vlogger at mga kapatid kasi ang ating talagang pinaka-tema is magsisimula po tayo sa verse 19. So sa kanilang pangangaral, mayroon po doong isang dalagita na kung saan pinagkakapirahan o nagkakaroon ng income yung mga leader doon na kung saan may hawak nitong babae. At itong babae ay inaalihan ng demonyo. Nga lang, itong inaalihan ng demonyo dahil kilala niya si Pablo at si Silas, ang kanyang gawain ay hindi niya sinisira ang mga pangangaral ni Pablo at ni Silas, kundi isinisigaw niya na sumusunod sa likuran nila Pablo na ang mga taong ito ay lingkod ng Diyos. Ang mga taong ito ay talagang sila'y gumagawa sa gawain ng Diyos. Sa madalit sabi, positive ang kanyang isinisigaw. Yun nga lang sa kalaunan ng panahon, mga ilang araw na silang nakatira doon, araw-araw na lang yun ang sinisigaw ng babae. At habang nangangaral si Pablo, parang alam mo yung nangangaral ka na mayroong nanggugulo sa inyo. At ang pamamaraan ng kanyang panggugulo, hindi ka naman niya sinisira ang inyong sinasabi, pero sa pamamaraan na nagiging, hindi na nakakapag-concentrate ang mga tao sa pangaral. Kaya ang nangyari, ito ngayon ang sinabi ni Pablo. Sabi niya, maraming araw niya itong ginagawa sa verse 18 at maraming mga araw na ginawa niya ito. Datapot palibhasay si Pablo ay totoong nababagabag ay lumingon at sinabi sa Espiritu. Kasi alam ni Pablo, ang babaeng ito, sumisigaw nga siya ng mabuti, pero sa totoo niyan, ibang espiritu ang meron siya. Kaya hindi ibig sabihin na ang mga masamang espiritu ay hindi gumagamit ng salita ng Diyos o kaya hindi nagsasalita ng akala mo'y kabanalan. Pero sa loob talaga niyan, kilalang kilala ni Pablo o kilalang kilala ng Diyos kung sino itong babaeng ito. Kaya sa madalit sabi, ito ang sabi ni Pablo, at lumingon at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na lumabas ka sa kanya at ito'y lumabas ng oras din yaon. So yung babae, meron dala pala itong masamang espiritu at pinalayas ito ni Pablo. To make the long story short, napalayas nga ang demonyong ito. Kaya magsisimula tayo sa verse 19. Datapwat nang makita ng kanyang mga Panginoon na wala na ang inaasahan nilang
pakinabangan, which is nakakapag-income sila dito, ay hinuli nila si Pablo at si Silas at inaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga may kapangyarihan. O sa madalit sabi, dahil hindi na sila nagkaka-income dun sa babae, wala na ngayong masamang espiritu, pinahuli itong si Pablo at si Silas at kinaladkad. Kung inyong pag-aaralan dito, talagang ipinabugbog ang dalawang ito. Okay po? So nakaranas sila ng napakahirap. Talagang gayon minsan ang manggagawa kay manggagawa. Kung kayo po'y dumadanas ng mga hindi magaganda, whether sa loob o sa labas yan ng church, ay talagang normal yan. Pero tandaan natin palagi na ang ating Panginoong Hesus ay andyan lamang. Okay, so titingnan natin kung ano mapupulot natin dito ng aral. At nang maiharap na sila sa mga hukom ay sinabi nila, ang mga lalaking ito ay palibhasay manghudyo ay nagsisipaggulong o gulong totoo sa ating bayan. Ibig sabihin, manggugulong mga ito. Ayan, dahil siguro wala na silang income, so sinisiraan na. Ganun talaga. Pagka wala nang nakukuha ang tao minsan sa ating buhay, kahit sa pamilya, hindi lang sa mga manggagawa ng Diyos, kundi kahit sa pamilya, sikat na sikat ng abroad, nung wala ng abroad, wala na rin. So minsan may ganung klaseng pangyayari sa buhay ng tao. Dito, nung wala na silang makita ang mapaghanap buhayan, di sinisiraan na itong si Pablo at si Silas na nangunguna daw upang guluhin ang lugar ng Pilipos. Ayan. At nangahayag ng kaugaliang hindi matuwid nating tanggapin o gawin palibhasay tayo'y Romano. Hindi nila alam na sa totoong buhay itong si Pablo, dahil nga convert into Christian, ay totoong Romano din naman itong si Pablo. So, siniraan nila. At sama-samang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila at hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit at ipinapalo sila ng mga panghampas. Ito na ngayon. Dumanas talaga ng matinding karansan itong si Pablo at si Silas. So to make the long story short, mga ka-vlogger at mga kapatid, ito na ngayon, 23, at nang sila'y mapalo na nila ng marami ay ipinasok sila sa bilangguan na ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi. At nang tanggapin ito ang gayong tagubilin ay ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan. Sabi doon sa pinakaloob ng bilangguan at piniit ang kanilang mga paa sa mga pangawan. So ang mga paa nila merong pang-ipit doon, mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. So hindi biro ang kanilang ginagawa. Pero tingnan ninyo. Alam nyo, may connection ito sa ating pamumuhay. Maraming mga Seventh-day Adventist sa mga oras na ito o sa panahong ito na kung saan sa kanilang pangaral ay napakahirap. Naiipit. Maaring dito sa Pilipinas may kalayaan tayo, pero kung ating titingnan, ang hirap mangaral sa mga tao. Bakit? Talagang si Satanas ay gumagawa ng paraan upang ang mga taong ito ay hindi magkaroon ng kaligtasan. Kung isa ka man doon, pagbubulay-bulayan mo sa mga oras na ito. Ituloy po natin. Sabi dito, datapwat, ito yung maganda mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan na nanonood, mga minamahal ko pong mga viewers sa mga oras na ito. Verse 25, datapwat nang maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. Kita nyo? Kapag ka isa kang manggagawa, kapag ka ikaw ay isang lingkod ng Diyos, kahit negatibo ang nangyayari sa iyong buhay, huwag mong kalimutang una, manalangin. Pangalawa, ikaw ay umawit ng mga himno o papuri sa Panginoon. Ano bang gustong ihatid dito? Sabi ko nga, may lesson tayo na matutunan dito. Ang nais na ihatid ng Diyos dito sa atin sa mensaheng ito, which is si Pablo, si Lucas ang kanyang ginamit upang isulat itong mga karanasan ni Pablo na kung saan kasama si Silas sa pamumuhay natin. Kapag dumanas tayo, napakahalaga, dumanas tayo ng hindi magaganda, napakahalaga yung dalawang klaseng pamumuhay ni Pablo at ni Silas. Anong kanilang pamumuhay? Marunong pa rin silang tumawag sa Diyos at umawit sa Diyos. At ang kinagandahan nito, syempre gabi, tahimik na tahimik, solemne na solemne ang paligid. At ang mga bilanggo, isipin mo, wala namang ibang pinag-uusapan ng mga bilanggo sa loob, hindi. Either magtatato yan, hindi yan mga nakabilanggo, yung walang nung unang panahon, o kaya maglalaro ng kung anong pwedeng ilaro doon sa loob. Pero at the first time, na nung gabing iyon ay tahimik na, maring iba, namamahinga na, nakakarinig sila ng
hindi natin masabing talagang para silang mga choir, pero first time nilang makarinig na kung saan ang mga taong nasa loob ng mga makasalanan ay nakarinig ng panalangin at pag-awit sa Diyos sa pamagitan ng himno. Okay? Or in English, hymnal. Tingnan niyo po ha. Sabi niya dito, eto ngayon, at kaginsa-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat nangag-usisa o nangagsiuga ang mga patibayan sa bahay bilangguan. At pagdakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. Okay, imaginin mo, diga si Pablo at si Silas sa paa, mayroong nakalak doon. Either kahoy ba yun o bakal. Pagkatapos, nakaupo lang sila doon, nakasandal siguro, at umaawit silang dalawa nang biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol at nakalas ang lahat, hindi lang kay Pablo at kay Silas, pati yung mga bilanggo. Okay? Alam nyo, yun ang gusto kong ihatid sa mga oras na ito sa iyo at sa akin. Kung ikaw ay isang magagawa, kung ikaw ay isang Kristiyano, lalo't higit kung ikaw ay isang Seventh-day Adventist, napakahalaga na kahit negatibo na ang nangyayari sa paligid, kahit sabihin mo nang nasa kahirapan ka, nasa problema ka, nasa pagkakasakit ka, ito ang panahon na tumawag ka sa Diyos at umawit ka ng papuri at pagsamba sa Kanya. Bakit? Tingnan ninyo yung kwento. Anong nangyari? Nagkaroon ng isang malakas na lindol. Kung inyong pag-aaralan, mostly na kung inyong babalikan ang banal na kasulatan, sa Old Testament, nagkaroon ng isang shaking yung time na binagay ng Panginoong Hesus o ng Diyos ang 10 utos kay Moses. Nagkaroon din ng isang malakas na lindol sa panahon o hugong o malakas na pagyanig sa time na kung saan ang banal na espiritu ay yun yung sa time ng Pentecostes. Yung unang tinanggap ng 12 disipulo kasama nung mahigit 100 sa loob ng kwarto na bumuo sa kanila ang banal na espiritu na nag-anyong dila. Ano pat nakapangaral itong sila Pedro kasama ng 12 disipulo ng iba't ibang klaseng lingwahe at napagkamalan pangalan silang mga lasing. Balikan natin kay Pablo at kay Silas. At that time, dahil ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay mas nakakagawa sa kanila, tingnan nyo, nakalas ang mga tali or mga gapos ng mga nakakulong, pati yung mga lock sa pintuan. Anong ibig sabihin nito? Sa pamumuhay mo bilang isang Kristiyano, kapag naipakita mo ang pinaka-the best, lalo tigit sa isang mapanalanginin Kristiyano o isang Adventista, marami ang mga taong nakapaligid sa atin na matagal nang ginapos ni Satanas, na matagal nang sinasakal ni Satanas, na matagal nang pinapahirapan ni Satanas. Ngunit, nung marinig nila ang iyong panalangin, o kaya nagkaroon ng pagdinig ng Diyos ang iyong panalangin, at marinig nila ang inyong mga awit, o makita nila ang inyong mga mabubuting pag-uugali, sa ganung paraan, makakalagan sila ni Satanas. Alam niyo sa mensaheng ito, ang laki ng aking natutunan, na dapat pala bilang isang Adventista, makitaan tayo ng isang pamumuhay na kung saan alang-alang sa ikaliligtas ng iba, na kung saan mas lalong magkaroon ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang kalagan ang matagal nang tinatalian ni Satanas. Okay po? Kaya tingnan ninyo ang kasunod. Ito ngayon. At ang tagapamahala, palibhasa ay nagising, siyempre, tinagubilinan niya, nabantayan mo ng mabuti yan. So nagising siya sa isang malakas na lindol. Sa pagkakatulog, at nang makitang bukas ang mga pinto sa bilangguan, ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana. Sa pag-aakalang, mga katakas na o nangakatakas na ang mga bilanggo. So magpapakamatay siya kasi yun ang deal eh. Pag nakalaya ang mga yan, ikaw ngayon ang bibitayin. So sa takot niya, magpapakamatay na sana siya. Tingnan nyo. Yung mga taong nakapaligid sa atin kapag naka-encounter sila ng malaki o problema, dahil wala silang Diyos, madali silang matukso sa isang bagay na kung saan hahantong pa ito sa pagkitil ng kanilang buhay. Maaaring ang iba hahantong sa pag-iinom. Sa madalit sabi yung parang wala na akong pag-asa. Nawawala na sila ng pag-asa. Pero tingnan yung kasunod, ito pong sabi. Natapat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinasabi, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat
nangaririto kaming lahat. Anong ibig sabihin nito? Yes, alam natin na talagang okay, faithful si Pablo na hindi sila nandaya, karapatan na yun, bukas na, takbuhan na, pero hindi na ginawa yun. Anong ibig sabihin nito? Gusto kong ihatid sa iyo sa mga oras na ito, na bilang isang Adventista, bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon Hesus, o bilang isang Kristiyano, napakahalaga na maging tapat ka, whether may nakakita yan o wala. Napakahalaga yun na maging tapat ka. Dahil sa katapatan mo, magiging daanan pa ito na itong mga tao na nasa kadiliman ay maakay tungo sa kalagila-gilalas na kaliwanagan. Actually, itong jail guard na ito, dahil mga Romano nga man ito, wala silang kinikilalang Diyos. We know that the Roman is, not all the Roman at that time, kasi may mga tumanggap na nga. Pero halos ang mga Romano nung unang panahon ay mga Hintil, na hindi nila tinatanggap ang pananampalataya na kung saan yun ang ibinabahagi ni Pablo na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo mga ka-vlogger, mga kapatid, napakaswerte natin o sarap ng buhay bilang isang Kristiyano kasi napakalaking pribilehiyo na ikaw ang gagamitin ng Diyos na isang instrumento upang ang iba ay maakay patungo sa katotohanan, patungo sa kaliwanagan, patungo sa kaligtasan. Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus. Ang sarap Kaya kung iyong titingnan dito, pagkatapos sumigaw ni Pablo, nandito kami lahat, hindi kami nagano. Hindi lang dahil pinakita ni Pablo, kundi ayon sa aming panalangin at ayon sa aming pag-awit, kami ay magiging tapat sa Panginoon. At dahil tapat kami sa Panginoon, kahit sa iyo, hindi kami tatakbo, nandito kami. Na dapat sa bawat isa sa ating mga Kristiyano, ay ipakita natin yung pinaka-the best natin na pag-uugali. Well, hindi natin masasabing perfect. Pero, at least makitaan na lang tayo na masasabi ng mga taong ito, yes, this is the true church of God. Okay? Tingnan natin At siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob. At nanginginig sa takot, ay nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. Tingnan nyo. Ang isang taong hindi mananampalataya dahil hindi niya alam kung sino ang tunay na Diyos, ni kahit doon sa mga tao ay nagpatira pa na siya. Isang malaking pagpapasalamat niya sa mga pangyayaring iyon. At sila'y inilabas at sinabi sa mga Ginoo, o mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Bakit sinabi niyang magkaroon ng kaligtasan? Kasi habang habang nananalangin itong si Pablo, maaaring nabanggit niya sa kanyang panalangin na Panginoong Hesus, alam namin ang iyong kaligtasan na nasa sa inyo. At nakita ng isang tagapagbantay ng bilangguang ito na kung saan ang tagapagbantay na ito ay nakita niya na mayroong katotohanan, yung nga lang nag-aalinlangan siya. Kasi minsan ang mga tao, gusto nilang makakita ng mga himala sa buhay bago maniwala. Gusto nilang may mga pangyayari sa buhay na maaaring nandun sila sa bingit ng kamatayan bago sila maniwala. Pagputok ng bulkan na lang dito sa Taal, kung ikaw ay hindi nakakaalam, ang dami ditong gustong magpasakop sa Diyos. Kaya, bilang isang Adventista, bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon Hesus, napakahalaga na ito yung panahon na dapat maging kagaya tayo ni Pablo at ni Silas. Na una, mapanalanginin. Pangalawa, umaawit ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Pangatlo, maging tapat ka, mayroong nakakita man o hindi. Okay po? Ituloy po natin. Tingnan niyo Ito yung sagot naman ni Pablo kasi naghanap siya ng kaligtasan. Nung makita niya na faithful ang mga ito, ibig sabihin nasa sa kanilang katotohanan. So dahil nasa sa kanilang katotohanan, bakit hindi ako magpapasakop sa kinikinalan ng Diyos, sa tinatawag nila ng Diyos, nung gabing sila ay nananalangin, nung gabing sila ay umaawit. Ayan. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang ganda, Sa totoo lang, nagkaroon ngayon ng pag-asa, nagkaroon ng kaligtasan ang pamilyang iyon. Bakit? Dahil sa katapatan ng dalawa. Where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of that 2 or 3 person. Kita niyo mga kapatid, ang Diyos ay palaging gumagawa. Kung ikaw yung isang mananampalataya, palaging mong tandaan na sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, instrumento ka ng Diyos para sa ikaliligtas ng iba. Para matanggap nila ang ating Panginoong Hesus upang sila naman ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya malapit na tayong matapos, mga ka-vlogger, kapatid at kaibigan. Eto na ngayon,
At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras din niya o ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan siya, at ang buong sambahayan niya. Verse 34, at sila'y kanyang ipinamanhik sa kanyang bahay, at hinainan sila ng pagkain at nagalak na totoo, pati ng buong sambahayan niya na nagsisampalataya sa Diyos. Okay. Ito, dito nagtapos ang ating kasi sa verse 35, datapot ng umaga na ang hukom ay nangagsugo ng mga sarhento na nagsasabi, pawalan mo ang mga taong iyan. O tingnan mo, pangit ang kinalabasan. Sabi nga ni Pablo, nabugbog sila, kinaladkad sila. Talagang ang pangit ng karanasan nila. Kung tutusin, kung sila yung mga mananampalatayang mababaw ang pagkakilala sa Panginoong Hesus, malamang wala na sila sa panahon na yun. Pinabayaan mo kami. Pero tingnan nyo, sinadya o pinahintulutan ng Diyos ang mga bagay-bagay sa kanyang mga lingkod na minsan may dumarating na sabi ay, to the good people, bad things happen. Sometimes bad things happen. Doon sa mga good person or good people. Kita nyo? Pero may purpose ang Diyos sa kanila. Nangyari yan, nabugbog kayo, tingnan nyo. Nagkaroon ng kaligtasan, hindi lang ang yung jail guard, pati din yung mga nakakulong, maaaring hindi sila nabinyagan, kasi wala naman nasulat sa talata. Pero natanggap nila kung ano yung message na dala ni Paul at ni Silas. At ang ito pa ginagandahan, hindi lang yung jail guard, pati yung buong sambahay niya nagkaroon ng kaligtasan. At ano pa? Alam niyo, totoo na, ang tunay na reward natin is not here in the world. Kung inyong titingnan, anong ginawa ng jail guard sa tuwa niya? Hinugasan ang kanilang mga paa at pinakain. It symbolized para sa akin yan na pagdating ng ating Panginoon Hesus, kasalo tayong kakain. Nakatabi niya sa isang malaking piging, sa isang mahabang lamesa na kung saan nandun ang ating Panginoong Hesus. Anong galak, anong saya kapag ikaw na manggagawa ng Diyos ay makakasama doon sa langit na bayan. Anong sabi sa panghuli sa verse 35? Ang sabi ng mga leader na kung saan mga hukom, pawalan mo sila. Darating ang panahon. Dito sa mundo natin, magtatapos ang ating paghihirap mga manggagawa. Magtatapos ang ating mga pagsusumakit, ang ating mga pagod, ang ating luha, magtatapos ang lahat ng yan. At hindi lang tayo ang tatamasa ng mga ginagawa natin, kundi ang iba din ay magkaroon din ng pag-asa. Walang iba, kundi sa ating Panginoon Hesus. Sa mga oras na ito, ikaw may isang manggagawa ng Diyos, ordinaryong miyembro ng Iglesia ng Seventh-day Adventist Member. Ito ang panahon na nanawagan ng Diyos sa iyo, na ikaw at ako ay gagawing instrumento niya. Ang mahalaga ay maunawaan mo kung bakit ka nga ba naging isang tunay na Kristiyano. Kung bakit nga ba tinatawag kang lingkod ng ating Panginoon Hesus. Dahil isa kang instrumento para sa kaliligtas na iba. Ang mahalaga, tumugon ka sa kanyang panawagan. Kung ano ang iyong nalalaman, yun ang iyong ibabahagi, alang-alang sa kaliligtas ng mga taong napaligid sa bansa. Maraming mga tao ngayon na talagang sinisikapan ni Satanas, na talagang pinahihirap ni Satanas. Pero sa likod ng mga ito, ang susi, ikaw ang gagamitin ng ating Panginoon Hesus upang ang mga ito ay makalagan at magkaroon ng isang tunay na kaligtasan. Kaya mga ka-vlogger, kapatid at kaibigan, dito nagtatapos ang ating mensahe. Tutugon ka ba sa panawagan ng ating Panginoon Hesus? Bago tayo magtatapos, tayo maglalagay. Nakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga oras na ito, na kami ay napag-aaral yung mga salita. Nangyari ng banal na Espiritu na siyang gumawa sa aming buhay. Pagpatawa din ang aming kasalanan na gawa. Ito po ang aming hiling. Sa pangalan ni Jesus na siya aming pong tagapagligtas. Amen. So ayan mga vlogger at kapatid, kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Muli, ako po ito sa ka-vlogger, Brother Joel Padilla, na gusto po nagpupulit pa sa Panginoon at nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan. Palagi mong tandaan, ikaw ang magiging instrumento ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po at magandang araw po sa bawat isa sa atin. Bye-bye!